Aminado ang Department of Transportation na nagkakaroon ng pagkaantala sa pagpapatupad ng flagship projects ng ahensya. Kaugnay dito, inilatag ng DOTR ang mga isyong kinakaharap ng departamento sa gitna ng implementasyon ng mga proyektong ito. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Kung isa-isahin ang mga problemang kinakaharap ng Department of Transportation sa pagpapatupad ng flagship projects nito ay marahil aabutin ng mahigit 1 oras para sa pagtalakay dito. Ito ang sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista habang inamin ang pagkaantala ng implementasyon ng flagship infrastructure projects ng ahensya dahil sa iba't ibang issue. Nitong ika-7 ng Enero, tinalakay sa unang cabinet meeting sa 2025 ang mga plano at solusyon para sa pagpapatupad ng mga malalaking proyekto sa transportasyon. Saad ni Bautista, nasa 16 ang infrastructure flagship projects na ito kasama ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, MRT-7, LRT-1 Extension, Mindanao Railway at iba pa. Habang binigyang diin ang kahalagahan ng railway project ay binanggit ng kalihim na iba't ibang hamon naman ang kinakaharap ng pamahalaan na nakaaapekto sa pagpapatupad ng mga naturang proyekto. It took us more than 1 hour to discuss these problems. No? There are so many issues as I mentioned earlier. No? But in summary, no? We were able to ang position namin din is we have taken proactive measures, no, to address its issue, no, and we are working to keep the project on track. Kabilang sa mga isyong ito ay ang relokasyon sa informal settler families at utilities, pagpaparehistro ng mga ari-arian at isyu sa pagpupondo. Isa rin sa pinakamalaking problema nila ay ang issue sa right-of-way at site acquisition. Upang malutas ang isyong ito, sinabi ni Bautista na naatasan silang makipag-ugnayan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Binanggit ng kalihim ang Interagency Committee na nilikha para sa right-of-way activities para sa National Railway Projects. Binubuo ito ng DOTR, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Environment and Natural Resources, Department of Finance, Department of Budget and Management, Department of Justice at ang Office of the Solicitor General. Kasi ito ang isa sa mga pinakamalaking problem ng infrastructure implementation, no? Right of way, no? And sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng mga departments, we should be able to resolve these issues. Ipinahayag din ng Transportation Chief na nabawasan ang 2025 budget ng DOTR. Subalit tiniyak pa rin niyang maipagpapatuloy ang mga proyekto ng departamento gamit ang loan proceeds mula sa development partners. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.